Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan, ngayon nga ay meron akong i-share sa inyo at baka meron na rin sa inyo ang nagpaganito. At sa mga hindi pa nagpapaganito, wag na po ninyong balakin pa. Ayan, basahin po natin ang nakasulat dyan. Ayan, no? Sa Tagalog po niya, tinatanong po niya kung sino ba dito ang nakapag-try na magpa-albularyo. Tinatanong niya kung gumaling daw ba kayo. Ayan, no? At isa nga po ako doon. Dati kasi, nung may GERD pa ako, mga 2 weeks pa lang, ayan, no? 2 weeks, nag-try na po ako magpa-albularyo. Nagpa-albularyo po ako, 2 weeks pa lang yung GERD ko. Yun yung sobrang hirap na pakiramdam. Talagang grabe. Yun yung yung pagbago pa lang yung GERD mo, tapos nandoon na si anxiety, no? Kasabay na niya si anxiety. Sobrang hirap po talaga ng pakiramdam na yan. Yan yung pakiramdam na gusto mo na lang humiga, ayaw mo nang gumalaw, ayaw mo na lagyan ng pagkain yung tiyan mo, yung para ka na nangihina. Yun yung mga panahon na yun, tapos nahihirapan ka huminga. Ayan. Yan. Na-try ko magpa-albularyo. Kasi nga po, ang partner ko ay isang Katoliko. Katoliko yung partner ko at mayroon siyang kaibigan na Katoliko na naniniwala sa mga ganyan, no? Pag sumama yung pakiramdam, sasabihin na baka nabate, ayan, no, nabate or merong nasagi, kung ano-ano. Ayan. So 2 weeks pa lang yung GERD ko, sabi sa akin ng partner ko, magpa-albularyo ka doon. Yan, may kapitbahay kami na albularyo. Ayan. Sige, nagpunta ako doon kahit nahihirapan ako huminga. Ang kinain ko lang ng kanin, noodles, konti lang yun, pero hindi ako nabusog. Kasi ayoko nga lagyan ng laman yung tiyan ko dahil nga kakaiba talaga yung GERD. No? Lalo pag first time pa lang yung GERD. Ayan, no? Yun na. Di punta ako sa albularyo. Yan. Pagpunta ko sa albularyo, alam mo, syempre nandoon yung paniniwala ko, nagagaling ako. Kasi yun eh. Kasi biglaan lang ako nahirapan huminga eh. No? Bigla akong nanginig lang. Tapos yun, nawala na ng lakas. Hanggang sa umabot ng 2 weeks, hindi ako gumagaling sa mga gamot na ininom ko na binigay sa akin ng doktor sa hospital. Ayan, no? Albularyo, yan, albularyo. So, pagdating sa albularyo, yan, tinignan yung kamay ko. Yan, sabi niya, yan, pag hindi pantay daw yung guhit, yung ito, hindi daw pantay yung guhit, ibig sabihin daw, meron daw akong ganyan, nabati daw ako. Siyempre yun, pinapakinggan ko na siya, pero sa totoo lang, nahihirapan ako huminga sa mga sinasabi niya. Kasi alam niyo po, hindi po talaga albularyo ang kailangan ninyo, mga ka-GERD mates. Hindi po talaga albularyo ang kailangan nyo. Ayan. Nandiyan na yung pakiramdam mo na kinakabahan ka, natatakot ka, tapos nahirapan ka huminga dahil ang tigas ng sikmura mo dahil sa GERD, sa acid reflux, nahirapan ka huminga, yan, tapos sinasabayan pa ni anxiety, tapos makakarinig ka ng mga ganong klaseng salita galing sa albularyo, mas lalo kang mahihirapan at ibabaon mo sa isip mo yung sasabihin ng albularyo. Ayan. Sabi nga sa akin ng albularyo, meron sa bahay namin, nakapayong. Kung ano naman pinagsasabi niya, tinatakot niya ako lalo. Ayan, tinakot niya ako lalo. Tapos may mga maliliit. Alam mo yun, hindi siya nakakatuwa. Ayan. Yung pagkatapos ng oo lang ako ng oo, sabi niya, meron kang nararamdaman sa tiyan mo, parang hinahatak daw niya kunwari. Pagkatapos sabi ko, oo lang ako ng oo. Kasi gusto ko nang umalis. Gusto ko na lumabas sa bahay niya. Nahihirapan ako huminga. Natatakot ako sa mga sinasabi niya. Hindi siya nakatulong, ka-GERD mates. Ayan. At ito pa. Pagkatapos nun, sabi niya, wait lang, meron ako ibibigay sa'yo. Akala ko, ibibigay talaga niya. Akala ko donation lang ang ibibigay sa kanya. Sabi niya, dadasalan lang daw niya. Alam mo yun, sobrang laki. Sobrang laki ng kasalanan na yon sa Diyos, yung ganon. Naniwala ka sa tao na wala namang kapangyarihan, no? Tao lang naman yun. So yun, pasok siya sa kwarto niya, dinasalan niya. Ako naman kasi, tanga-tanga talaga ako. Ganon ako kasi naniwala ako sa partner ko kasi mahal ko. Alam mo yun, ang pangit ang paniniwala niya ng partner ko. Kaya yun. So, meron binigay sa akin yung albularyo.
na nakabalot sa color red na may pardible. Sabi niya, ayan, isuot mo yan, pati sa mga anak mo. Tatlo yun eh. Para hindi sila para hindi daw maganon yung mga anak ko katulad ko. So, protection daw yun. So, sabi ko, paano po ito? Magkano po ang magpaano sa inyo? Sabi niya, wala nang bayad yung pagpapaalbularyo sa kanya. Pero, dapat daw bayaran yung color red na yun. Yan, yung color red na yan. Dapat bayaran daw yung color red na yan. Sabi ko, magkano po? Sabi niya, 1.5 isa. Wow! Grabe! Ang kapal ng mukha. Grabe talaga. Hindi po talaga nakakatulong at sinungaling po yung mga yan. Huwag po kayo maniniwala. Ayan. At yun na nga, sabi ko sa isip-isip ko, grabe, mas mahal ka pa sa kung magpapacheck up ako, magpapatingin ako, no? Talagang grabe. Kung magpapacheck up ka, magkano lang naman noon? 2017, nung nagpa-check up ako sa clinic, no? Na-hospital ako, oo, natural yun, mahal talagang babayaran sa hospital. 15,000 yung mga nabayaran namin sa hospital. Isang gabi lang yon. At least yun, nakapag-relax ako. Nasabi sa akin na isuka ko lahat ng dapat ko isuka. Nabigyan ako ng gamot, nakatulog ako. Tapos, nagpa-check up ako sa clinic lang. Kasi lagi ako nagpapa-check up simula nagka-GERD ako. Di na ako napakali, pa-iba-iba ako ng doktor. Ayan. Nagpa-check up ako sa clinic, 350 lang ang bayad. Pero grabe tong albularyo na to, 1.5 ang isang yun na nakapardible. So, ipinipilit niya sa akin na ibigay sa akin yung tatlo na yon. Tapos sabi niya, wag bayaran ko na daw ngayon. Tapos, kahit hulug-hulugan ko na lang daw yung dalawa. Sabi ko, grabe talaga. Hay, ayun na. At binayaran. Tapos, nung pumunta doon yung partner ko, kinausap niya yung albularyo. Sabi niya, pinilit niya yung partner ko na, suotin mo din to para may protection ka. So, 4 na yung kulay red na may pardible na ibinigay niya sa amin. Grabe. Sobra. Tapos, simula nun, yun na. Sabi ko, nung nasa bahay na ako, pag ako na mag-isa, lahat ng mga sinabi sa akin na pananakot ng albularyo, nasa isip ko na, mga ka-GERD-mates. Hindi na ako mapakali, ayoko mag-isa sa bahay. Natakot ako sa lahat ng mga sinabi niya na hindi naman talaga totoo. Ayan, no? Hindi po albularyo ang kailangan natin, mga ka-GERD-mates. Ang kailangan natin ay maayos na doktor. Ayan, no? Kahit sabihin marami na tayong doktor na napuntahan, pero nandiyan pa rin si GERD. Ayan, no, kailangan po talaga natin alagaan natin ang ating sarili. Kasi naging pabaya tayo sa sarili natin, tapos gusto natin, sa isang araw lang, pagkainom ng gamot, magaling na agad tayo. Hindi po ganun yung kadali, mga ka-GERD-mates. Kasi, isipin na lang natin, no, halimbawa, sa buong buhay natin, naging matigas ang ulo natin. Kain tayo ng ganito, pinapagod natin ang sarili natin, nagpapalipas tayo ng gutom, no, lasinggera, ang daming bisyo. Ayan, no. Tapos nung nagkasakit ka ng ganyan, 'di ba? Parang ayaw mo nang maniwala, parang nawawalan ka na agad ng pag-asa. Syempre po ang gamot, unti-unti po 'yan. Yan unti-unti. Pero po, sabi nga po ng doktor, ang sakit na GERD ay lifetime. Lifetime po, mga ka-GERD-mates, no? Pero po, ang masasabi ko naman, no, mga ka-GERD-mates, pag sa Diyos po kayo magtiwala, hindi po panghabang buhay ang sakit na GERD. Amen. Ako nga po, mga ka-GERD-mates, ay siguro 5 months. 5 months ako may sakit na GERD. Sobrang payat ko na. Pero po, mahigit 3 taon po ako may sakit na GERD. Ayan, no? Mahigit 3 taon. Pero 5 months na yung GERD ko, in-stop ko po ang mga gamot na binigay sa akin ng doktor. Kasi nga po, hindi nga po effective. In-stop ko, ang ginawa ko, mas pinili ko na lang maging masaya. Nagbalik loob ako sa Diyos, no? Naging masipag ako magbasa ng Bible. Kahit nahihirapan ako, mga ka-GERD-mates. Totoo, mahirap talaga. Pero nandoon yung pagtitiwala ko sa Diyos kasi wala na akong aasahan eh. No, hindi ako makuha sa gamot. Nagsasawa na sa akin yung pamilya ko, nagsasawa na sa akin yung doktor. So, sino ba ang magtitiis para sa atin, mga ka-GERD-mates? Walang iba kundi ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang magtitiis sa atin, mga ka-GERD-mates. Kaya yun, mga ka-GERD-mates, ayun, unti-unti,
kumain ako ng gusto ko, kumain ako ng masarap. Kasi sabi ng doktor, wag kang kumain ng ganyan. So, hindi ko kinain talaga ang lahat. Ang kinain ko lang, kanin, gulay, nilaga. Ayun lang, mas lalo po ako nanghina. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung isusuko ninyo ang lahat, masyadong kung papakinggan ninyo tong mga ka-girlmates, no, parang nawawalan kayo ng pag-asa kasi hindi ninyo nakikita ang Diyos. Pero po kung meron po kayong pananampalataya at nakikita ng Diyos yung pagmamakaawa ninyo at yung pananampalataya na yan ay hindi magbabago, no? Isusuko ninyo lahat sa Diyos, magtitiwala kayo sa Kanya kahit araw-araw kayo nahihirapan. Alam nyo, nakikinig ang Diyos at araw-araw meron siyang ginagawa. At kung ang isang araw na pagtagumpayan mo, magpasalamat ka. Unti-unti ang Diyos ay meron pong ginagawa hanggang sa ibigay na niya, dumating ang kagalingan na hinahanap mo. Ayun po mga ka-girlmates, ano? Huwag na huwag po kayo magtitiwala sa albularyo at huwag kayo maniniwala at huwag kayo magpapa-albularyo. Manalangin po kayo at magbalik loob po sa Diyos. No? Isuko po ninyo ang lahat sa Diyos. No? At itanggapin nyo si Jesus Christ sa buhay nyo. Ayan, no? At ang ating Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kagalingan. At yung mga iniinom na gamot na binibigay sa atin ng doktor, ipag-pray ninyo at ipag-pray ninyo yung doktor na gagamot sa inyo. Ayan, kasi lahat naman yan, gagamitin ng Diyos para gumaling ka, no? Na bibigyan ka ng doktor ng gamot, ayan talaga yung doktor ay manggagamot. Kaya nga po tinawag silang doktor, di ba? Kasi yan ang kailangan ng tao na may mga karamdaman. Pero po, dapat mas malaki ang pagtitiwala mo sa Diyos. Ayan. Kaya nyo na naman mga girlmates, ano? Kaya naman, anong kwento ninyo sa mga nakatry dyan, magpa-albularyo? Ilan kayo ang nakatry? Kaya comment na lang ninyo yan sa baba. Maraming salamat mga girlmates. God bless you!